I said remember this moment. Yes, nilagyan mo lang. Tama talaga sabi ni Father Ambrose. The third is right. Harder to admit it 'cause your love still want it and life don't seem familiar when. Hi guys, good morning. Kagagaling ko lang sa trabaho and guys, tingnan nyo. May pasibol na namang tagyawat. Eh, nandito ko guys sa labas, nilalakad kasi magpapakilay ako. Ay, hindi pala kilay, pilik mata. Guys, yung pilik mata ko, tingnan nyo. Yan yung ano, yan yung before. Tapos, ipapakita ko sa inyo ang after. Naambon pala guys, naambon. Pero tuloy pa rin ang paganda. Guys, welcome back. Ang itsura ko parang kagigising ko lang. Pero totoo naman, kagigising ko lang talaga. Kasi habang inaayos yung tilik mata ko ay nakatulog ako. Kaya mo namumula pa guys. And guys, tingnan nyo naman oh. Guys, totoong ano pala yan, totoong tilik mata ko yan. Walang halong etchos yan. Wala siyang nilagay dyan. Talagang ano ko lang yung tilik mata. Kinerve niya lang para ano, kapag ano, kagigising lang. And ready to go. Naka-curve na siya guys. And ito pala guys is mag-ano to ng 2 months. 2 months mahigit. Tapos, babalik na siya. So, kailangan mo pa ulit. Kailangan mo na ulit ipa-curve. Dito na nga pala ako guys sa ano, PX Mart. Guys, kimchi. 89 lang siya. Oh, murang. Favorite ko po siya. Ito guys, 36 lang siya. Kahit itlog lang tapos ito pa yung pwede ng pangkulang. May na siya. Dalawang kainan mo ito eh. With kahit with egg lang. Yummy. Kapag napunta ako sa grocery store, hinahanap talaga ako ng mga noodles. Pinotokso talaga lagi ako. Kaya paborito ko ng mga noodles nito. Kaya ako nagkakapitos eh. More noodles ang aking pinaka. Kapag noodles na kasi ang usapan, marupok. Marupok. Guys, may bago na namang flavor oh. Bago na naman tong labas. Yan yung pamahalan ng pamahalang mga noodles. Guys, nagutom na ako. Hi guys, good morning. Update sa aking pilik mata. Ayan guys, oh, nakaliyad pa rin siya. After niya ginawa, sabi niya is kailangan 6 to 8 hours bago basain. So, magdamag, nakatulog na ako and nakaligo na ako guys and nabasa na siya. And nakaliyad pa rin siya guys. Hindi ko na kailangang hindi ko na kailangang i-blend siya para gumanda. 1.5 months. And after 2 months, pwede mo na ulit siya ipa-blend, ipagawa ulit para hindi mo na kailangan mag-blend ganun. Kung hindi ka pa satisfied sa ganyan, pwede kang bumili ng mascara and then lagyan mo siya ng mascara para umitim siya lalo. Nakabihis pala ako ngayon guys kasi pupunta kami sa simbahan. Meron kaming recollection. Kung gusto nyo mapanood ang aming recollection sa simbahan ay just keep on watching. Guys, nandito na kami sa simbahan and di pala kami na-inform na may gagamit ng simbahan so wala kami space. Ayan guys, so meron ata silang cooking show. Ayan guys, dahil nga yung simbahan ay hindi na yung magagamit kaya meron kami dito. Ayan, back up. It's always a reason behind. But anyway, sabi nga niyan, kahit ano man yung obstacles and struggles or hindrance na pipigil sa atin, di ba, pag tayo malapit sa Panginoon, talaga may nangyayari hindi maganda doon. Disappointments, parang ayaw na, parang ano na. But despite of that, we are still here. So, at this time, let us welcome ourselves for this Lenten recollection. And I hope and I pray that for this short time of reflection and prayer with God to the presence of Father Ambrose with us, I hope that this is a moment for you to be with the Lord. Kahit nasaan tayo, we always feel the presence of God. So let us now welcome our friend, our facilitator for this Lenten recollection, Father Ambrose. Let us give him a round of applause. Thank you, Sister, for the wonderful introduction. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda pa ang umaga ninyo.
nyo? Yes! Diba mukhang bagong gising, ano? Bagong galing ng trabaho. Bagong ligo. Galing work. So may mga bagong mukha ko nakikita. Welcome. Pati na pala si Marilyn. Bagong recruit. Mag-acquire na yan, di ba Marilyn? Si Marilyn ay seminarista pa ako noon, nasa ako sa lugar nila, sa Bulag, Pangasinan. Oh, very active yun siya sa simbahan. Ano siya, susunod sa simbahan. Hindi ko alam bakit dito para Kailangan mo na mag-face ng book. recruit niya na. Nagkakilala ko yung family niya, rin, kasi number ng BEC yan. Ito na Marilyn. Okay? So, sabi nga ni Sister may dahilan bakit tayo nandito. Bakit tayo dito sa garahe? Nasa stock room. Huh? Ibig sabihin, isa sa mga dahilan, one of the reasons that it's Lenten season. We really felt the ambience of Lenten season. Ano bang pakiramdam na nandito tayo? Kaka? Nakaka-touch, nakaka-humble daw. Okay? Hindi nga. Nakakagutom. Okay lang yan, dahil fasting naman. Ako kanina simple ako doon sa sakyan, kumakain ako ng konting tinapay para may konting laman ng tiyan ko. Wala na, gusto magaya na lang. Okay? Before we start, I want you to listen to this song. Every year, bakit kailangan natin magkaroon ng Lenten recollection? Para, ma-remind din tayo bilang mga Kristiyano. Bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Kanya? Bakit tayo nandito, patuloy na nagbibigay natin sarili sa Kanya? Kaya sabi nga sa kanta, we are the reason why He suffered and died. We are the reason. But He is also the reason why we live. It is Jesus Christ. Ano ba ang Lent? Ang Kwaresma. Lent for me is the preparation of ourselves for the reflection for to commemorate the death of our Lord Jesus Christ. Very good. To commemorate the death of our Lord Jesus Christ. One more. Lent is a 40-day preparatory period before Easter, beginning on Ash Wednesday. So Lent begins this year on February 14. Ito din araw ng mga puso. And culminates on Easter this coming March 31. This Easter Sunday. So in the Christian tradition, the season of Lent is a time of soul searching and repentance. Remember, soul searching and repentance. A time for reflection in preparation for the Easter celebration of the risen Christ. Sabi nga ni Madam kanina, no? His passion, death, and resurrection. Now, the spiritual disciplines for the Lenten season. The Christian faithful are obliged to do penance through prayer, fasting, abstinence, and the performing works of piety and charity. All Fridays through the year, especially during Lent, are penitential days. Remember, all Fridays through the year, we should fast, should pray a lot. Wala po exemption. Lahat ay hindi pwede kumain ng karne, pati mga matatanda. Especially on Wednesday, all Fridays, and then Good Friday. Brother, hindi po mabuhay pag walang karne. Meron namang isda, meron namang gulay, pwede naman kumain ng kanin. Especially on Friday, the day of our Lord's death. Kaya nagpa-fasting po tayo dahil namatay ang ating Panginoon ng araw ng Biyernes. So yung mag-confess,
So you can still continue praying here. And then, kung sino po yung ready ng for the confession, nandun po yung ating confessory. Confession doon. Meron on room for confession. Hi guys, tapos na yung recollection ni Father. Kapag nakakumpisal na po ang lahat, kakain na ng lunch. Namamaga ang aking mata kasi umiyak ako. Umiyak ako kay Father. So kakain na, gutom na ako guys. Guys, kain tayo. Yan, kumakain na sila. Ayun naman na imit din nila. Ano yan? Tingnan mo. Tama, nakakaya. Tumabok pa talaga ako din sa sexy. Vlogger ka, girl? Gusto ko pa. Ito yung manghang. Kay sister to eh. Pinaubos. Sarap yan. Yung sauce niya, sarap po. Saan? Ito lang mga hapang. May luto ni Chef. No, may cheese. Nilagyan mo ng cheese. Tama talaga sabi ni Father Ambrose. Ibang ganda ko ang kinis natin. Kung tutulog na mamaya, may pasok pa kami. Puti ko dyan tingnan sa sacrificial talaga yun. Pasok mo pa. Parang natatakan kasi ako. Ganyan din naman. Sa torta. Mabibig ka kakalating ka rin. Lahat doon kasi nabibili. Fry pa naman, no? Fry.